Pray. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa umagang ito. Dahil nagtipon-tipon naman po kami. Sana po marami po kaming matutunan ngayon. At sana po ligtas po ang lahat. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Amen. Thank you. Okay, so let me remind muna bawat isa sa ating mga dapat magawa no for this quarter at least bago kayo magbakasyon matapos ninyo. So chinek ko kanina yung mga nagpasa ng performance task, parang kulang pa, hindi pa lahat nagpapasa no. So please bukas i-update ko kayo kung sino yung mga may kulang sa quizzes para at least bago mag-Christmas magawa ninyo yung mga quizzes, yung mga assignment na mga dapat maipasa para masaya yung ano ninyo, yung pagbabakasyon ninyo, wala kayong iniisip na iba. Okay? So ano bang coverage nung exam natin? Politics, government and governance, tsaka economic institution. So yun lang. Lahat lang ng naisasubmit ko sa inyong ah, mga lesson o mga discussions natin, yun ang coverage. Okay? So politics, government and governance, at saka economic institution. Okay? So for our additional learning class this morning, mabilis lang itong discussion natin. Hindi kasi pwedeng iwanan. So we will talk about economic system. No? So what is economic system? Economic system is a system of production, resource allocation, and distribution of goods and services within a society or a given geographic area. So economic system is actually more on uh, geographical sense kasi pwedeng ma-determine yung sistema ng ekonomiya sa isang lugar. No? Like for example, dito sa Cavite, meron akong nabasang news kahapon na unti-unti nang bumabalik no, yung pagtaas ng ekonomiya ng Cavite kasi halos lahat ng trabahador ay nakakabalik na sa mga trabaho nila. No? Yung mga nagtatrabaho sa factory, unti-unti na silang nakakabalik at yung mga workforce natin, hindi na dati kasi nung lockdown, skeletal force lang, minsan 50% lang, but by this time, no, nagiging maayos na yung ekonomiya natin. So, sa pamamagitan ng economic system, maiintindihan natin kung paano gumagalaw ang pera, no? Kung paano nagkakaroon ng production, allocation, and distribution sa isang area. So like for example nga dito sa Cavite, isa sa mga pinagmamalaki nating ah, economic activity is yung ating mga factories. Yan. So kasi meron tayong mga factories dito sa Cavite. Bukod pa doon, marami din tayong malls. So napapansin natin na unti-unti na nagbubukas ang mga malls, hindi pa lang pwede ang mga mas bata pa, pero the moment na pumwede na yung mga mas bata pa, so mas magkakaroon ngayon ng halos 100% na economic activity sa mga malls. Pero mapapansin ninyo, ilang beses ako napunta ng SM kasi I have to uh, go to the bank, may mga napapansin ako mga senior citizen, nandun na rin, nagkakape na sila, yung iba kumakain na rin sa mga kainan. So napakahalaga ng class kasi economic activity yun. Kapag walang ganun, walang nangyayaring ganun sa isang lugar, pwedeng bumagsak ang isang bayan. No? Kaya nga, if you remember na sabi ko sa inyo class, mapapansin ninyo kung maganda ang economy sa isang bayan kapag maraming mga bangko. Yan. So like for example, kung kayo ay mapupunta sa mga provinces ninyo, pansinin ninyo pag nasa bayan kayo, yung pinakabayan. So usually naman class ang mga bayan sa mga probinsya, halos pare-parehas lang. Parang katulad halimbawa sa Imus, pag pumunta ka sa bayan ng Imus, doon mismo sa may munisipyo, nandun lahat. May mga bangko, andun ng school, andun ng church. So karamihan ng mga bayan sa provinces, ganun ang itsura.
Okay? So, i-observe ninyo, no? Yung mga umuuwi sa provinces, no? Like katulad ngayon, magpapasko, i-observe ninyo, marami bang bangko? Yan, marami bang mall? Sa mall ba maraming bangko? Yan, oh. Like for example, dito sa Bacoor, ang daming bangko dito. Sa SM lang, may China Bank, may BDO. Pag lumabas ka ng SM, makikita mo doon yung BPI. And then along Aguinaldo Highway, halos andyan lahat ng bangko. So, merong economic activity na nangyayari kasi merong bangko, no? So, most of the businesses kasi nakarely sa system ng bank. Okay? So, kayo, once na nagpunta na kayo class doon sa point na yung career ninyo ay inaayos na ninyo, sinusundan na ninyo na yung gusto nyong career. O like for example, kung gusto nyo maging entrepreneur, so kakailanganin nyo class yung system ng bangko. O, napakahalaga yan. Okay? So meron na akong question dito, no? Pwedeng pakisagot ninyo sa chat box natin, no? So that I will know kung meron kayong understanding about how your parents budget their money. Meron ba kayong alam kung paano binabudget ng magulang ninyo ang inyong mga pera? So chat box lang, sulat nyo lang. Sabihin nyo lang kung paano binabudget. No? At kung wala naman, okay lang din. Sabihin nyo na lang sa chat box, sir, hindi ko alam kung paano binabudget. Pero kung alam ninyo, share nyo naman. No? So, SKL, share nyo lang. No? Share ko lang kung paano binabudget ni mommy at daddy yung pera nila. Okay? So, habang nagdi-discuss ako, type nyo lang dyan para makita ko kung alam nyo kung paano binabudget yung pera sa inyong household. Okay? So, moving on, may kinalaman sa budgeting o sa pag-ikot ng pera o ng economy sa isang lugar, meron tayong tinatawag na economic systems. These are the four economic systems. Madali lang to class, madaling intindihin. Okay? The first one is the traditional economy. So when we say traditional economy, the economic system, ulitin ko economic system yung ikot ng ng pera, allocation, distribution, yan. Yung economic system on the traditional economy is based on traditions, practices, and even beliefs of the people. In this kind of economy, the people employ the same practices which were also applied by their forefathers. So, the most obvious class na advantage ng traditional economy is yung custom, yung beliefs ay nape-preserve, no? Kaya lang merong problema, no, sa mga traditional economy kasi sa traditional economy, kung sino lang yung kasama mo sa loob ng isang geographical area, yun lang yung kapalitan mo, yun lang yung katrade mo, no? Ah, the two current examples of a traditional or custom-based economy are the countries of Bhutan and Haiti. Yan. Haiti ba to o Haiti? So, sa kanila kasi class, yung kanilang economy is umiikot lang sa kanilang lugar, no? Actually, kung meron silang import and export, very minimal. Okay? So, from the word itself, traditional. Talagang kung paano nagkakaroon ng barter noon, kung paano nagbibilihan noon, ganun pa rin sila hanggang ngayon, no? So though they don't rely on outside or external economy. Nabubuhay sila sa sarili nila. Okay? So ganito yung traditional economy. So traditional economy has five traits. The first one is traditional economy center around family or tribe. So, sa pamamagitan class ng mga customs and beliefs ng isang tribe, ng isang tribo, or ng isang family, hindi mabubura yung nakagawian, no? So, ang sa traditional economy, kumbaga ito yung point na saan ka bibili, doon ka bumili sa tito mo.
ng pagkain. Saan ka kukuha ng ano, doon ka kumuha, doon ka makipagpalitan. Hangga't maaari, naka-enclose lang sa tradition, no? Ah, isang halimbawa nito sa panahon natin, class, is yung nagkakaroon tayo ng ano, yung mga religious group. Meron akong alam na religious group na ang gusto nila sa mga members ka lang din nila bibili. Yan. So, halimbawa, kunwari lang, religious group tayo, tapos, kailangan wag kang bibili ng peanut butter ha, sa ibang ano ha, dapat kay ano lang, kay Sean lang bibili ng peanut butter. So, parang ganun yun. It centers around family or tribe. Hindi pwedeng bumili sa iba. So, ganun yung traditional economy. And traditional economy also exists in a hunter-gatherer and nomadic society. If you remember, we discussed this one. Hunter-gatherer, kukuha lang, tapos mag-gather lang, tapos pupunta kung saan. So, very basic yung economy ng traditional economy. Kumbaga, umiikot lang din sa kanila. And traditional economy also relies heavily on barter. Palitan lang talaga. Kung may bigas ako, meron kang tubig, o sige, palit tayo. Ayan, o meron akong baboy dito tsaka manok, tapos ikaw meron kang kumot, meron kang damit, sige, palit tayo. So sometimes hindi involved ang pera. But makikita natin dito, as the time goes by, they eventually evolve to form some form of currency for trade. No? Ito na yung panahon, class, ng mga nomadic era na kung saan may mga golds na, may mga silver na ginagamit na palitan ng pera. And in traditional economy, they produce only what you need. Surplus or leftovers are rare. So kung ano lang yung kailangan, yun lang yung pinuproduce, no? No, like for example, ah kailangan lang namin ay ilang sako ng bigas. So, ito lang yung ipoproduce namin. Hindi na kami magpuproduce ng marami, hindi kami mag-iimbak kasi nomadic nga eh. Aalis din kami sa lugar na to, pupunta kami sa ibang lugar. So, ganun siya, traditional economy, very limited class, very limited yung ikot ng pera, yung economic activity, very limited. Okay? Next one is what we call the command economy. The command economy is controlled by the government, no, from the word command, no, commanded, no, pinag-uutos, no. Yung means of production is actually owned and controlled by the government, and the government decides what or how much and for whom to produce. So very ano to, medyo nakakalungkot yung economy na to kasi okay naman na nakokontrol ng government, kaya lang ang problema dito, how sure ka na mapoprovide ng government yung mga kailangan niyang i-produce na pangangailangan ng mga tao. Example of this, class, is the North Korea. Yan. And actually China. But China actually is a mixed economy na. Pero before China, no, bago mag-boom yung economy ng China, para rin silang North Korea, no. Kinokontrol ng government yung pinoproduce nila sa economy, and then sila rin yung nagkokontrol ng presyo, dapat ganito lang, hindi pwedeng magtaas. Okay? The government do not only regulate but also they have direct control over economy. So, lahat ng control nasa gobyerno. Okay? So, merong tinatawag na centralized control. Ibig sabihin, ang gobyerno ang magdidikta. So, hindi ka makakahanap ng bigas sa ibang tindahan kundi yung presyo lang ng government. Okay? So, sa command economy, class, umiikot lang lahat sa government. Ito yung characteristics ng isang command economy. As you can see, class, number one, the government creates a central economic plan. Mag-iisip sila ng plano, magda-direct sila ng mga objective, ng goals. Like for example, sabihin na natin, isa sa mga plano nila mag-produce ng maraming bigas o palay para sa mga tao. And then number two, the government allocates all resources according to the central plan. So mag-allocate sila ng pera. Let's say for example, Philippines, kung command economy ang Philippines,
Sasabihin ng government, okay, 5 billion para makapag-produce tayo ng bigas, ng palay. And then number three, the central plan sets the priorities for the production of all goods and services. So ang susundin lang class ay yung central plan. Walang ibang susundin. No, hindi pwedeng umalis doon. And sometimes yung mga ah, economic plan, central plan class ng government sa mga command economy nagiging batas 'yan, no? Like for example dito sa Pilipinas class, alam nyo ba na dapat sana, pwede sanang maraming mga businesses galing abroad ang pumasok dito. Pansinin nyo to Ah, maganda sana maraming mag-business dito na galing sa abroad. Oh, like for example, pwede namang dali ng Apple dito yung kanilang manufacturing. Pwede yun para magkaroon sila ng gateway sa Asia. The problem is, restricted tayo ng batas. Alam nyo ba na ang batas natin, ang pagmamay-ari ng isang negosyo, dapat 60-40. Ibig sabihin, kung ang Apple gusto niya mag-invest dito, 60% lang ang pwede niyang makuha ng income. Yung 40 dapat sa mga Pilipino. So dapat makipag-partner ang Apple sa mga Pilipino. Which is, syempre, hindi lahat ng businesses sa ibang bansa gugustuhin yun. Syempre, gusto nila 100% profit. Kaya, kung papansinin ninyo, class, maraming mga maraming mga businesses ang dapat sana nandito sa Pilipinas, kaya lang hindi na sila nakapasok, no, because of that provision sa constitution natin, no. Kaya nga merong tumatawag ngayon sa government na dapat i-revise na yung constitution. I believe nababasa niyo 'yan sa mga news o kahit sa Facebook yung tinatawag na Chacha o Konkon, yung charter change, palitan na yung constitution. Why? Marami sa mga gustong palitan ng constitution, gusto nilang palitan yung provision para sa mga investment from abroad. Why? Kasi gusto nila yung trabaho ang pumunta dito sa Pilipinas. Hindi, ang problema kasi alam nyo kung ano nangyayari, tayo ang pumupunta sa ibang bansa. Pansin nyo ba? Tayo mga Pilipino ang nag-a-abroad, pumupunta sa kanila. Kasi nandun yung mga manufacturing offices nila. Pero pag pinansin ninyo, class, posible naman na dito sila magtayo. No? Like for example, yung Globe, hindi naman 100% class na Filipino-owned yan. Yung PLDT, ganun din. No? Kaya wag tayong sumama ang loob kung hindi purong Pilipino. Kasi sa totoo lang, kailangan din natin na pumasok dito sa bansa natin yung ibang mga company, no? Para nang sa ganun, hindi na mag-a-abroad, no? 'Di ba? Yung mga ang parent dito, OFW, ano ba gusto nyo? Habang buhay na nag-a-abroad ang parents ninyo. Yes, masaya yon kasi maraming pera. Pero hindi ba mas maganda na pagpasok nila, dito na lang sila papasok sa Philippines, tapos andito din yung company nila. 'Di ba parang mas maganda yon? Actually, yan ang nangyayari sa mga BPO company ngayon. Karamihan ng mga BPO company ngayon based sa US. Tapos, mga Filipino ang ina-hire. Okay? So, my point is, sa command economy, nasusunod ang government. Walang magagawa yung mga private entity. And then number four, the government owns monopoly businesses. When we say monopoly, ibig sabihin sila lang ang businesses doon. Like for example, kunwari dito sa Pilipinas, PLDT lang ang internet. Walang iba, walang Globe, walang Converge, walang dito. Monopoly tawag doon, class. Kasi isa lang. Nag-iisa lang yung nagnenegosyo. Tapos kontrolado pa ng gobyerno. No? So, sa command economy, tanging ang government lang ang may karapatang mag-business. No? Kasi nga, command economy, sila lang yung may control. And then number five, the government creates laws, regulations, and directives to enforce the central plan. So, mag-create sila ng law na kung saan hindi pwedeng magpasok ng ibang business. Hindi pwedeng magpasok ng ibang internet company dito. Kailangan kami lang, no? PLDT lang kasi hawak kami ng government. So, ganun class sa command economy.
Walang ibang nakakapasok, even private entities, private companies, walang makakapasok sa command economy. So, yan yung sitwasyon, sabi ng ilan, sa North Korea. No? Government ang nagpo-produce ng basic needs, government ang nagpo-produce ng media. So, imagine ninyo karamihan sa North Korea, hindi alam yung nangyayari sa buong mundo. Kasi controlled ng government ang television. No? Controlled ng government ang media. While dito sa Pilipinas, alam natin nangyayari sa ibang bansa, di ba? Meron lang mamatay na artista sa Hollywood. Alam na kagad natin dahil yung media pasok na pasok sa atin, no? Yung media, kitang-kita natin kung ano yung nangyayari. Okay? Next economy is the market economy. Market means the production is controlled by private enterprise. Free trade is evident. The government does not directly control the market forces. So ito naman class kabaligtaran ng command economy. Sa market economy naman, free trade. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng mag-business, no? Like for example, hindi pwedeng i-monopoly ni Shan yung paggawa ng peanut butter. Pwede rin gumawa ng peanut butter si Kyle Mansuelo o kaya si Dave Dawa, di ba? So, ibig sabihin, free market, lahat pwedeng mag-business. So, sa Pilipinas, isa ito sa mga existing, no? Existing na economic system, free market, kahit sino pwedeng mag-create. Basta, meron silang pagsunod sa government. At makikita natin dito sa market economy, hindi naman talaga hold o hindi naman talaga hawak ng government ang lahat ng business enterprise. So, merong kalayaan. Kaya nga, if you remember class, siguro nabasa niyo na rin to sa isa sa mga issue ni President Duterte na nung ang issue class ay gusto nilang paluwagin ng EDSA. Gusto nilang yung EDSA lumuwag, mawala yung traffic. Alam nyo, isa sa mga issue noon is humihingi siya ng emergency power si President Duterte. Ano yung emergency power? Para saan yung emergency power? Paluluwagin mo lang yung EDSA. Kailangan mo pa ba ng emergency power? Class, emergency power. Why? Kasi walang power ang government na kontrolin yung mga business at saka establishments along EDSA. Hindi pwedeng sabihin ng presidente na, oh, tumigil muna kayo kasi lilinisin natin yung buong EDSA. No? Unconstitutional 'yon. Magiging dictator doon si President Duterte, no? Kaya lang hindi ibinigay sa kanya yung emergency power kasi sabi nung ilan ay baka abusuhin ni President Duterte kasi ganyan, which is true rin naman kasi sa totoo lang hindi rin natin alam paano niya i-manage. Kaya lang paano yun? Gusto nating lumuwag ang EDSA, paano? Restricted tayo ng Constitution. Alam nyo, isa sa mga plano sana kung nabigyan siya ng emergency power, lahat ng businesses along EDSA ay titignan kung pwedeng ang kanilang mga lugar ay i-adjust para lumuwag palalo yung EDSA. No? Kung sakaling magkakaroon o marirelease yung yung emergency power class, yung government natin, yung admin natin ngayon, pwede niyang i-check yung mga businesses along EDSA. Pwede ba bang iayos tong lugar ninyo? Pwede bang i-adjust to? Pwede bang tapyasan to para magkaroon tayo ng mas malaking kalsada? So at least sana naintindihan niyo yung class, yung problem ng economy at saka government, no? So ano ba yung mga characteristics ng isang market economy? So makikita natin dito class, limited ang power ng government sa market economy. Meron tayong system of markets and prices, although limited, pero dahil mas marami na yung nagnenegosyo, kailangan merong system. Hindi pwedeng yung isang business sasabihin niya, ang internet namin 100 Mbps, 5,000 a month. No, tapos yung isa bigla niyang bababaan. Sasabihin niya, yung 100 Mbps namin, ano lang, 1,000 a month lang. So, hindi pwede yung ganun. Kaya kailangan merong batas na nagre-regulate sa mga prices.
no? So yung supply and demand dapat balance class. Kasi kapag hindi, kawawa yung mga private entity na gustong mag-business. Okay? Hindi sila kikita pagka ganun. Okay? Sa market economy class, mayroong competition. Yan, katulad nga yung sinasabi natin kanina. Walang magagawa siya siyan kung gusto rin mag peanut butter business ni Cyril o kaya ni Dave. So, no choice sa market economy, pagalingan, pahusayan ng product. And then, merong motive of self-interest sa market economy. Why self-interest? Kasi yung mga company, meron silang sarili-sariling interest, no? Meron silang sarili-sariling objective bakit nila binuo yung business nila. At hindi yun pwedeng kontrolin ng government. Maliban na lang kung ang gagawin yung business ay pabrika ng shabu. Siyempre, hindi magugustuhan ng government 'yon, no? So, kailangan pa rin alam ng government yung inyong nininegosyo. Like, for example, isa sa mga isa sa mga isa sa mga nagpapaganda ng halaman ay yung tinatawag na calcium phosphate ba yun? At napansin ko lang kasi nagga-gardening kasi kami, especially si Mrs. ko, si PG. So, isa sa mga nagpapaganda ng halaman is yung mabigyan mo siya ng calcium phosphate. Eh yung calcium phosphate pala, isa yan sa mga ginagamit para makabuo ka ng bomba, no, mga pampasabog. Kaya hindi mo yan mabibili basta-basta sa market. No? So, kailangan mo maghanap ng authorized na nagbebenta ng calcium phosphate. No, hindi puwedeng kasi bakit? Kasi baka mamaya may nagtitinda niyan na hindi alam ng government tapos gumagawa na pala ng mga pampasabog, no? So magkakagulatan na lang tayo, makarating dito sa Cavite, sa Manila yung mga suicide bomber. So kaya controlled ng government yung mga ganong klase ng mga businesses, no? Yung kahit yung mga arms, merong mga nagbebenta ng mga baril dito sa Cavite, pero alam ng government kung sino yun, no? Limited yung government pero dapat alam nila yun kasi delikado yun sa public. Okay? So, sa market economy, meron tayong freedom of choice. Yan. So, katulad nga nung nabanggit natin kanina, wala tayong magagawa kung mas masarap yung peanut butter nung ibang kaklase ni Sean, no? Wala tayong magagawa kung mas gusto ng maraming mga tao yung ngayon, yung folded and hung kaysa sa bench, no? Free market eh. Freedom of choice. Walang magagawa. Kumbaga, as a businessman, huwag kang iiyak kasi hindi binibili yung project mo, yung business mo. Kailangan maging competitive ka. So, ganun sa market economy. And also, sa market economy, private property yan. So, may kalayaan ng kahit sino basta mayroong pera na mag-business. So, ito class ay makikita natin sa Hong Kong, sa Singapore, at sa Australia. Okay? So, the last economy is what we call the mixed economy. Yan. Mixed economy is the combination of the three economic system. Combination siya ng traditional, command, at market. So, a mixed economy has three of the following characteristics of a market economy. So, when we say mixed economy class, combination siya ng tatlo. No? Command, market, tsaka traditional. Why? Kasi first, it protects private property. So sa command economy, sa market economy, protektado yung private property. Second, it allows the free market and the laws of supply and demand to determine prices. So sa mixed economy, parang market economy din na mayroong sinusunod na law of supply and demand. And sa mixed economy, pwede rin class na mag-produce ng business ang mga private individuals. So these are the characteristics of a mixed economy. As you can see, class, actually para siyang Pilipinas din, no? Pero ang pinaka the best example ng mixed economy ay ang United States of America. Why? Kasi sa US, merong command economy. Ano yung command economy? Makikita natin na yung federal government ay may control sa mga small and medium enterprises.
And yung mismong government, pwede rin siyang mag-own ng mga business, no? Oh, like for example, dito sa Pilipinas, dati pag-aari ng government ang PAL o Philippine Airlines, no? Kaya lang nagkaroon ng mga problema, binigay siya ngayon sa private entity. Okay? So pwedeng magmay-ari ang government sa mixed economy ng iba't ibang goods and services na pinoprovide niya sa mga tao. Okay? And government can also manage social welfare programs through the use of this economy. And then, yung mixed economy, may private property din. Private property, driven by self-interest. Tapos makikita natin class sa mixed economy, very free, no? Yung mga tao na mag-create ng sarili nilang business. But the government has large role in military, international trade, and transportation. Like for example nga, most of the transportation like trains, yan, mga shipping, karamihan dyan pag-aari ng gobyerno. Okay? So, napakadali lang intindihan, class. Traditional, ah, umiikot lang sa tradition, umiikot lang sa family yung business, hindi ka pwedeng bumili sa iba, dapat kayo-kayo lang. Command economy, controlled ng government. Market economy, medyo free siya, no? Market economy, kahit sino pwedeng mag-business. And then mixed economy ay mixture ng tatlo. Okay? So yung tatlong economic system, sama-sama na dito sa mixed economy, no? Yun nga yung example natin is the United States, no? Actually, iba pa katulad ng France, United Kingdom, mixed economy sila. Okay? So, that's all for our discussion about economic system. So, additional lang to class para sa economic institution, no? Para lang maintindihan nating mabuti yung economic institution. Okay? So, remind ko lang ulit ang bawat isa, ayan. So, ang coverage natin is politics, government and governance, economic institution. So, may question ba tungkol sa discussion natin, class? Economic system? Wala naman? Okay. Okay, sige. Kung wala na, class, you may leave the room, pero gusto ko sanang maiwan si ano para makausap ko si kung nandyan si Enrico. Tama ba ako? Yung mga may problema pa sa akin sa first quarter. If I remember, si Enrico yon at saka si Brillantes. Andiyan ba siya? So, maiwan na silang dalawa kasi kakausapin ko sila. Okay? So, i-upload ko na lang to class sa Google Classroom, yung lesson natin. I-upload ko na lang sa Google Classroom yung lesson, and then yung link nung ah link ng recorded na ni-record ko to kasi para yung isang class ko masundan din nila tong economic system. Okay, if you don't have any question, class, you may leave the room. God bless you and enjoy your exam and upcoming vacation. So, kung may tanong lang, do not hesitate to ask, no, um, sa ating GC, and please finish your performance task kasi meron pa ako nakita mga hindi nagpasa, no? So, na-check ko na yung iba, pero please yung iba magpasa na habang hindi pa nagbabakasyon para ma-enjoy nyo naman yung Christmas vacation ninyo. Okay? You may leave the room, class, if you don't have any question. Maliban lang kay Enrico. Wala pala si Brillantes, ah. Okay, goodbye, class. Po, Pastor. Bye po. Thank you Okay. po. Bye po. Bye po. Bye po. Okay, Enrico, andiyan ka pa ba? Enrico.
Enrico.